Tara mga tol, samahan nyo ako sa journey ko bilang isang empleyado. After ng mga ilang conflict at sa wakas ay nakarating tayo sa trabaho nang hindi nalilate. Karoon kasi ng conflict sa pagbibigay ng schedule pa iba-iba. Yung munti na tayo malate. Alright, and babalik na ako at papunta sa locker room para magsuot ng safety shoes. Buti na lang kabisado natin ang biyahe pag panggabi, kaya hindi pa rin tayo na late. Nga pala mga tol, pasensya na ako madilim. Ganyan talaga sa locker namin. Sa labas kasi ng production yan mga tol. So ayan, naghahanda na tayo. Tapos na rin magpabango. Pabalik na tayo. Papasok na ng trabaho. Ayan na, oras na ng trabaho. 8 oras na naman ang gugugulin natin dito. Pagkatapos dumaldal, syempre, ayan, makikita nyo na inaayos ko. Kasi magpapalit tayo ng machine. Ibang model kasi ang itatakbo ngayong gabi. So ayan, makikita nyo naman, nagkakalikot ako dito sa pwesto namin. Ayan, nakikita nyo, nagpapalit na ako at kukunin ko yung machine na gagamitin ko. Sobrang bigat nga pala niyan. Yan yung pinakamabigat na unit na gagamitin namin. Nga pala kung magtataka kayo bakit lagi ako naka-jacket sa video or sa trabaho. Sobrang lamig kasi dito, lalo na pag panggabi. Alam na yan ng mga taga dito. Pag nagtatrabaho sa electronics company, sobrang lamig talaga. After ng ilang minutong pagbubuhat, dito na ako nagubos ng oras. Sinugulan ko na yung trabaho. Pagkatapos yan ay nagyaya na ako mag break time. Sa taas nga pala yung kantin namin mga tol. Ayan, makikita nyo, 2 itlog tsaka 1 presto lang ang baon ko. Sinusubukan ko talaga, trying hard ako magpapaya at bumalik sa dating timbang. At pagkatapos namin kumain sa kantin, nagsimula na ulit ako magtrabaho. Dito ko na inubos ang oras ko hanggang sa mag-uwian. Yan, nandito na naman tayo sa pwesto natin. So tayo madalas taga-antay ng class pa uwi. Pero may good news tayo ngayon, meron tayong 25 pesos. After ng ilang minuto ay dumating na rin yung sasakyan. Pasensya na, di ko na na-videoan kasi nalobat ako. Tapos kinabukasan hindi rin ako nakapasok. Makikita nyo naman. Tanging sahod na lang ang inaantay ko para makapasok ako. Ang sahod ko ay 4,380. So meron tayong binayaran halagang 1,500. Siyempre di lang yun. Meron pa tayong mga bayarin. Nasa 3K mahigit na lang yung pera. Nagbigay pa tayo sa magulang ko ng 300 pang gastos. Sabay may utang pa ako sa tindahan. Nagbayad tayo ng halagang 900. Ayan yung mga pang araw-araw din. Tsaka yung mga pa ice cream ng mga kapatid ko. So nasa 1 plus na lang yung pera. So ito po yung natira sa akin. 1, 2, 3 350 mga tol. 10 pa. 1 pisong barya. Pero mainit sana itong barya na to. Basta may makita ko 5 pisong buo o 10 pisong buo, 20 buo man yan, dito ka papasok. Coke Zero. Ulog natin. Saan mo ako magtatrabaho ng time na mapuno na to, dagdag ko to sa pampagawa ng bahay. Yan ako stress. Kasi 350 lang yung natira sa akin. Hindi mo pa sure, pwedeng pa mabawasan to. Siyempre pamasahe ko to. Wala rin magtira. Tayo mo 15 days pa nga antayin ko ulit bago sumahod. Pero yun nga, wala tayong magagawa. Kailangan natin mag look forward lang lagi. Ganito ang buhay sa pagtatrabaho mo sa factory. Maliit lang talaga yung rate mo, hapit ka lang sa overtime para makasahod ka. 8,000. Ayun nga, no-work kami ngayon, Monday, sahod. Bukas pasok ulit panggabi. Nga pala mga tol, pasensya na kung wala kayong mapapanood dito na good time. Kung hinahanap mo yung mga travel, good time shit, wala ka man sa akin. Nga guys, sumahod na ako, 350 na tira. So kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Sunod na lang mga tol. Peace out.